Isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan, tila taon-taon na raw na pinapasok ng mga ligaw na bala ang mga bahay roon. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. Okay. Yes, Rafi, alam mo, umuulan ng bala dito. Yan yung inilalarawan sa atin, paglalarawan na ginagamit ng mga taga rito sa may De La Costa 3 homes, sa may barangay Graceville sa San Jose del Monte, Bulacan. Pagpasok mo pa lang sa subdivision na ito, sasalubong agad sa iyo ang halos pare-parehong kwento ng mga residente rito tungkol sa muntikan na nilang pagkadisgrasya sa stray bullet o ligaw na bala mula sa mga nagpaputok ng baril nung kasagsagan ng putukan sa pagsalubong ng bagong taon. 10:30 ng gabi noong December 31, nagulat na lang ang 16 years old na si Charis Hamaybay nang may tumama sa binti niyang isang bala ng kalibre 45 baril. Butas ang kisame ng bahay ng mga Hamaybay na ayon sa ina niyan si Charito ay pangalawa na nilang karanasan. Ang pamilya ni Larry Dapo na di kalayuan sa mga Humaybay, 2 beses na rin daw tinamaan ng bala ang bahay. Noong 2013 nga, dumiretso pa sa braso ng kapapanganak lang na hipag ang bala na dumaan sa kusina nila. Noong December 31, muling naulit ang pangyayari. Pero sa pagkakataong ito, sa bubong na sa tapat mismo ng hapagkainan nila tumagos ang bala na tumalbog sa katabing kabinet. Maswerte namang walang tinamaan sa kanilang pamilya. Pero ang mag-asawang sina Eduardo at Elena Albonia na kapwa retirado na, di mapigil ang manghina na makita ang bala ng kalibre 45 baril sa sahig nila noong December 26. Pangalawa na rin daw na beses na napasukan sila ng bala. Noong 2013, isang bala ng BB Armalite daw ang tumama sa bubong ng kanilang garahe. Ang tricycle driver na si Rodrigo Balane, 3 beses na nakakapulot ng bala ng baril sa labas ng bahay ng kanyang pinsan. Kaya raw maging siya takot na tumayo roon, lalo na kapag may okasyon at baka tamaan na ligaw na bala. Kaya ganoon na lang ang panawagan ng mga taga De La Costa 3 subdivision sa mga otoridad na kung maaari ay tuntunin ang mga lugar ng tao at tao na pwedeng nagpaputok o palagi nagpapaputok ng baril diretso sa kanilang lugar. Mahigpit din ang pakikiusap nila sa mga may-ari ng mga balang tumama sa kanilang bahay na sana raw isipin din ang kaligtasan ng mga inosenteng tao na pwede nilang masaktan o matamaan. Sa ngayon, sabi ni Barangay Tanod Rodrigo Aguas, maliban sa 8 residente na naghain ng reklamo sa kanila matapos samaan ng bala ang kanilang bahay, meron pang 7 residente na nag-surrender din sa kanila na nakuha nilang bala na pumasok sa kanilang bahay nitong Pasko at Bagong Taon. Gaya ng mga residente, mahigpit din ang panawagan ng Barangay Graceville officials na tigilan na sana ang indiscriminate firing. Rafi, kakatapos lamang natin na makausap ang barangay chairman ng barangay Graceville na si Melencio Aguas at ang Melencio Garcia, at ang sinasabi nga niya yung pinakahuli nilang tala ay umaabot na sa 15 yung formal na naghahain na reklamo sa kanila na tinamaan nga ng stray bullet either ang bahay o kaya ay tinamaan ng bala sa parte ng katawan. 3 dito, Rafi, ay taga barangay Graceville, yung mga naitala dito sa Bulacan at out of danger na rin naman. Gayunman, nakikiisa sila sa panawagan doon sa mga may-ari ng baril na sana daw maging maingat na at kontrolin ang sarili sa pagpuputok ng kanilang armas. Rafi? Bukod dun sa panawagan ng mga otoridad at maging ng mga pulis, anong ginagawa nila sa kanilang investigasyon? Dahil nabanggit mo nga, umuulan ng bala dyan sa lugar na yan. Alam naman natin na sa proseso ng investigasyon, mas maraming mga ebidensya, tulad yan, mga balang bumagsak, mas maraming data. So mas madali na sanang matunton kung saan nanggaling yung mga nagpaputok, Alam mo, Rafi, kanina nung dumating tayo sa barangay hall ng barangay Graceville, kasalukuyan nakausap nitong si Chairman Garcia, yung isa sa mga kagawad ng PNP dito sa Bulacan, at kumukuha nga raw sila ng dagdag na impormasyon tungkol dito sa serye o yung bilang ng mga naging biktima ng stray bullet dito sa barangay Graceville. Ang sinasabi lamang o ang nakukuha natin na paunang impormasyon ay ongoing kanilang information at kinuha na nila yung mga bala na nanggaling o nakuha doon sa bahay ng mga biktima. Sa ngayon, Rafi, wala pa rin masyadong naibibigay sa atin na impormasyon dahil una, kinukuha pa lang yung bala. Susunod daw dito yung pagkuha ng trajectory kung saan tumama yung bala na na-recover sa bahay nito mga biktimang ito, at susunod pa lamang yung possible evaluation kung saan yung posibleng area na pinanggalingan ng mga bala na ito. Rafi? Okay, so sana yung mga nakakita o nakarinig ng mga nagpaputok na mga residente dyan sa lugar, magsumbong na sa mga otoridad. Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.